Hinarvest ko na yung mga tanim kong labanos dahil ibibenta. Hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Tuwang-tuwa po tong anak ko dahil mag-harvest siya ng mga labanos. Ito nga po yung mga bubunutin natin mga auntie, yung mga tanim ko dito sa harap ng bahay namin. Habang tinitignan ko tong mga tanim ko, si father-in-law naman ay tinitignan niya kami. Sabi niya sa akin, ay lagay ko daw sa malaking plastic yung mga na-harvest naming labanos. Sasamahan po kasi tayo mamaya ni father-in-law na magbenta. So ito na nga po mga auntie, sinimulan na po namin ni Kenshin ang pag-harvest. Ipay. Wow, very good. Kuray mo na. One. Bisite. Wow, dikay! Ang laki! Oh, shot. Ang galing naman mag-harvest ng anak ko. Hinahayaan ko nga lang po palang magbunot si Kenshi ng mga labanos dahil gusto niya. Nakakatawa nga siyang panoorin mga auntie manang-mana sa mama. Pakahilig din po niyang mag-garden. Parang ako lang mga auntie. Ang mga followers po namin na palagi nakasubaybay sa amin. Napanood niyo po yung mga dating mini-vlog namin na nagtatanim ako ng gulay. Si Kenshi po talaga yung palagi kong kasama. Kapag nagbubungkal ako ng lupa, palagi po siya nakadikit sa akin, nag-aabang ng insekto. Sobrang namimiss ko po yung mga araw na yon na nagtatanim kami ng mga gulay. Ito nga po palang mga na-harvest namin ay ibibenta natin mga auntie. Katapos namin magbunot dito ng labanos, ay dito naman po tayo sa kabila. Kabilaan ako nagtanim ng ganyan. Dito lang po yan sa may bakuran namin. Kenshi naman po ay enjoy na sa pag-harvest. Dalawang klaseng labanos nga po pala itong naitanim ko. Mamaya ay papakita ko po sa inyo. Wow! Ang laki! Bisite? Sorry, wakatay day kong. Ang laki! Eh, kaso may sira. Harvestin mo na lahat. Dekay. Dekay. Dalawang klaseng variety nga po pala ito ng labanos. Yung isa po ay katay daikon. Yung katay daikon, yun po yung matapang ang lasa. Yung katay daikon din po yung ibebenta namin. Pinaghiwalay ko na nga rin pala mga auntie, yung putso na daikon at saka yung katay daikon. Ang mga hindi po nakakaalam dito po sa Japan, ang tawag nila sa labanos ay daikon. Ang bibigat. Uy! Uy, siya! Ang dami! Nakakatuwa po dahil eto na po lahat yung mga na-harvest naming mga labanos. Tanggalin po namin isa-isa yung mga dahon para malinis tignan. Tapos pipiliin po yung magaganda. Kung may sira naman ay hiwalay po. Kung napanood nyo po yung dating mini-vlog namin na nagtanim po kami ng labanos dun sa bukid, yung mga yun po mga auntie ay hindi na po namin na-harvest kasi nga po maliliit. Sayang dahil late po namin yung naitanim kaya hindi po natin yun mabibenta. Itong mga to, September pa lang po ay naitanim ko na. Libuto nga rin po pala ito nung naitanim ko. Sabi ko kay hapon sa susunod ulit na magtatanim kami ng labanos ay agahan na namin para hindi masayang at para meron din kaming maibenta. Habang nagtatanggal nga pala ako ng dahon dito mga auntie, si Kenshin naman po ay gusto niya akong tulungan. Kaya ang sabi ko kay Kenshin, tanggalin niya yung dahon tapos hahawakan ko. Very good. Katapos po ng ilang minutong pagtatanggal ng dahon, ito na po mga auntie, yung mga na-harvest namin mga labanos. Tapos ilalagay po natin ito mamaya dun sa supot para maibenta na namin. Ito natanggalan ng dahon, ito po yung katay daikon. Ito yung ibibenta namin mamaya. Mantalang ito naman pong may dahon, ito po yung karaniwang nating nagbibili sa supermarket. Alam niyo po, sabi sa akin ng father-in-law ko, mas maganda daw na itanim yung katay daikon dahil mas madaling ibenta. Kasi itong mga to kapag binili ay maramihan. Kunwari yung 15 pieces po ay pwede po yung ibenta ng nasa 1,000 yen. Sa peso ang 1,000 yen ay nasa mahigit 360 pesos. Pagkatapos kung maayos itong mga labanos, saktong-sakto naman po na lumabas si uncle yung hapon. Siya dahil pupunta po ng dentist. Kung siya umalis, ay tinawag niya muna yung pusa. Pusa nga po pala ay araw-araw po yan dito sa bahay namin. Bigyan po namin ng pagkain para hindi magutom. Malapit lang naman po yung dental clinic dito sa amin, kaya lalakarin na lang po ni uncle yung hapon. 5 minutes lang po na paglalakad ay makakarating na siya kaagad doon. Pagkatapos namin mag-harvest ng labanos, ay naglagay naman ako ng dayami dito sa mga pinagtaniman ko. Dahil meron po ako ditong tinanim na bawang, kaya tatakpan po natin ito ng mga dayami para hindi rin po mamatay yung mga bawang. Fast forward na nga po ay magbebenta na po kami ng labanos. Tulungan nga po ako ng binan ko, siya po ay naglagay dun sa plastic. Nga pala sa pinagbebentahan namin ng gulay mga auntie ay meron pong pangalan dun si Otosa. Pag meron po kayong pangalan dun, ay pwede po kayo magbenta ng kahit anong klaseng gulay. Pag walang pangalan, ay hindi po kayo pwedeng magbenta dito ng gulay. Ako pong lalaki dahil meron po siyang pangalan dito, kaya pwede po kami magbenta. Siyempre
maglalagay muna kami dito ng barcode at saka ng price. Tinanong din namin yung mga staff kung magkano ito ibibenta. Binigyan nga po kami ng barcode mga auntie na nagkakahalaga po ng nasa 900 yen. Kung sa peso, ito pong isang plastic ay nasa 330 pesos. Ayan po mga auntie, dahil konti lang po itong naibenta namin. Bawi talaga ako next year, magtatanim po ako ng maraming gulay tapos dito ko ibibenta. Pagkatapos naming malagyan ng barcode, ilalagay namin dito sa pwesto. So, ito na po yung ating patay-day kung sana may bumili. Ay, kaya Po sa tabi, meron din pong binibentang labanos, pero hindi po sa amin yan. Kaya lang po, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Paalam.